Mapagpalang araw ulit sa inyo mga kabayan. Ngayong araw ay pupunta kami ng kasama ko sa simbahan. Samahan nyo kami at ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng simbahan dito at yung lugar na madadaanan namin. Ito pala yung bahay namin, bali maglalakad lang pala kami papunta sa church. Alam nyo ba mga kabayan, itong mga panahon na ito ay nakaramdam kami na medyo mainit yung katawan namin. Dahil nga nanggaling kami sa minus degrees. Alam niyo ba ang temperatura na ito ay umabot sa 2 degrees Celsius. So ito yung mga panahon mga kabayan na maaaring matutunaw yung mga yelo at snow dito sa aming lugar. Pag minus degrees kasi mga kabayan, yun yung mga time na nagtitigasan yung mga snow. Itong mga panahon nito ay maliwalas at saka may sikat ng araw. Naramdaman ko dito mga kabayan, yung sikat na araw ay medyo masakit siya sa balat. Pero yung snow na madadaanan mo, yun yung nagkukontrol mga kabayan na para hindi ka pa rin papawisan mga kabayan at makaramdam ka pa rin na presko yung pakiramdam mo. Ito pala yung dinadaanan namin halos sa putik na sa mga kabayan na snow. Sa atin pa yun yung mga lupa mga kabayan. Pero maganda ito dahil hindi siya madumi kundi nagiging puti lang siya pa rin mga kabayan at nagiging brown ito dahil nga dito sa ilalim pag palagi siyang naaapakan. Walking distance lang naman mga kabayan yung church na pupuntahan namin. Mayroon pala ditong iba't ibang religion. Ang alam ko dito na religion, yung Roman Catholic, Protestant, Jehovah's Witness, Atheist, at saka itong Christian mga kabayan kung saan kahit anong religion mo basta naniniwala ka kay Jesus Christ, tinatawag na Christian, ito yun mga kabayan yung pupuntahan namin. Dito naman kasi sa Greenland, lalo na mag-isa ka dito at wala kang kamag-anak, ay makaramdam ka talaga dito ng homesick or malulungkot ka. Kaya isa sa dahilan, kaya tayong mga Pilipino ay matitibay kahit saang lugar man tayo mapunta ay kinakaya natin yung homesick at lungkot dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon ang meron tayo kaya ito yung nagbibigay sa atin ng lakas mga kabayan. Nung bago pa lang ako dito sa Greenland, hindi naman ako dito nakaramdam ng lungkot at homesick. Pero nung tumagal na ako, medyo naramdaman ko na parang nalulungkot ako at na-homesick ako. Wala naman sigurong ma-homesick at malulungkot pagkasama ang pamilya. Lalo na ako mga kabayan, ay gustong gusto ko talaga kasama yung pamilya ko. At dito ko rin na-discover at nalaman mga kabayan na mataas pala yung susay dito sa Greenland kung saan marami ang nade-depress at ayon sa aking pagsaliksik dahil daw ito sa klima dahil yung Greenland ay bihira lang dito yung araw sa panahon ng winter. Alam niyo doon naman mga kabayan, yung liwanag or sikat ng araw, ito yung nagbibigay sa atin ng lakas. Gaya mga kabayan sa halaman at mga bulaklak mga kabayan, pag hindi ito naaarawan or pinasok lang natin sa bahay, na para silang nalalanta o nagiging yelo yung dahon. Siguro mga kabayan, ganun din yung explanation mga kabayan na ayon sa aking nasaliksik na pag walang vitamin D or sikat ng araw yung isang tao, hindi siya nasisikatan, ay madali siyang ma-depress. Sa winter naman kasi dito ay bihira lang yung mga activity na magagawa mo dahil nga sa lamig dito sa labas ay parang tinatamad kang lumabas kundi gusto mo na lang humiga at matulog. Pero sa ngayon ay maganda yung panahon kaya nga sinamantala din namin itong sikat ng araw. Minsan bumibili pa kami dito mga kabayan ng vitamin D na iniinom namin para ito ay makakatulong para naman magkaroon kami ng vitamin D sa aming katawan kahit walang sikat ng araw. Sa tuwing nakaramdam ako dito ng lungkot at pangungulila sa panahon ng winter, lalo na pag nag-isa ako sa aking kwarto mga kabayan, wala talaga ako makita na dumadaan o makausap. Ang ginagawa ko na lang ay nanalangin ako sa Panginoon, palagi akong nagpipray dito dahil yun ang tanging paraan mga kabayan na maaring maibsan yung lungkot natin, ang pananampalataya natin sa Panginoon dahil naniniwala ako ito ay nagbibigay lakas sa atin. Kaya dito ay lalo na tayong mga Pilipino
ay mahirap talaga tayo magkaroon ng depression mga kabayan basta yung pananampalataya natin sa Panginoon ay buo lang dahil naniniwala ako na mas makapangyarihan talaga ang Panginoon kahit anuman yung mga problema ang dadating sa iyo. Kung napapansin nyo yung mga nadadaanan mga kabayan, ito na yung city pero wala kang makikita na masyadong mataas na mga building dito dahil ang Greenland ay nag-uumpisa pa lang sila dito sa pagpapatayo ng mga building na matataas. Ang building dito mga kabayan na nakita ko ay hanggang 12th floor lang siya. Wala akong nakita dito na 15th floor pataas. At napapansin nyo, wala talaga siyang puno, puro lang siya bato mga kabayan. Yung nadadaanan natin na may mga snow, yung ilalim niyan ay bato talaga yan. At saka wala siyang lupa dito. Hindi ka makapagtanim dito. Pwede ka naman makapagtanim sa panahon ng summer dahil may sikat naman ng araw. Pero bibili ka ng lupa na mapagtamanan mo dahil ang lalim nitong Greenland mga kabayan ay halos bato lang talaga siya. So ito yung city dito mga kabayan, yan yung mga bahay dito kung saan medyo bababa lang siya mga kabayan at hindi gaano kataasan yung mga building. Pero sa ngayon mga kabayan ay unti-unting nag-i-expand itong Greenland. Siguro pag tuloy-tuloy yung construction dito ay mapupuno na din ng bahay itong lugar ng Greenland. Dahil nga may plano talaga sila dito na mag-expand sa pagpapatayo ng mga bahay. So hindi ko lang alam kung bakit hindi masyadong mataas yung mga building na pinapatayo nila dito. Siguro dahil na din sa pundasyon, hindi siya madali yung paghukay sa ilalim. Hanggang ilalim kasi mga kabayan ay puro bato talaga, siguro hindi masyadong matibay pagka hindi kagaya sa lupa na talagang makahukay ka ng malalim. Sa pagpapatayo pa lang ng building dito ay masyado na magastos dahil nga ay lalagyan mo talaga ng makakapal na insulation at mga kahoy yung building na ipatatayo mo para hindi siya mag-moist dahil nga malamig dito sa buong taon talaga yung Greenland. Kahit summer dito ay malamig talaga siya mga kabayan. At dito na nga mga kabayan, malapit na tayo sa church. Kung napapansin nyo sa gilid, medyo mataas pa talaga dito yung snow at matagal pa yan matunaw. Minsan mga kabayan, may nagsisimba pa dito sa church ng umaga. Kasi kami dito mga kabayan, panghapon kami ng mga Pilipino. So bumalik kami dahil may tao pa. Habang nag-aantay kami, bumalik kami dito kung saan may nakita kami mga kabayan na may mga display dito ng mga gamit at saka mga souvenir. So mayroon pa dito mga malita mga kabayan. Minsan ay may binibinta pa sila dito mga kabayan ng mga jacket, mga sapatos. So uso dito sa Greenland mga kabayan, yung ukay-ukay din na binibinta nila dito sa gilid. Pero mayroon naman ditong ukay-ukay na may pwesto talaga sa loob at saka mura lang. So ayan, mapapansin mga kabayan, mga gamit yan mga kabayan na panlamig, mga pang winter mga kabayan ng mga jacket. Itong mga binibinta nila mga kabayan, ito yung mga gamit na nagamit na ng ibang tao. So kapag bumili ka nito ay kailangan mo talagang tingnan ng maayos at pagkatapos mabili ay linisin mo talaga mga kabayan para naman matanggal yung mga dumikit dyan dahil hindi natin alam mga kabayan kung sino ang gumamit nito. Maganda yan pagka talagang makita mo na bago yung bibilihin mo kasi mas makamura ka. Mahal kasi dito yung mga gamit panlamig mga kabayan. At yun na nga mga kabayan, bumalik na kami dito sa church kung saan tapos na magsimba yung mga lokal. Umaga kasi sila nagsisimba. At ito na yung mga brother and sister natin mga kabayan. Nagpang-abot na kami dito dahil 2:00 yung umpisa ng simba namin. Minsan sumasama naman kami dito sa lokal. Pag umaga yung simba nila, may time kami dito sa isang buwan, isang beses sumasabay kami sa kanila. Greenlandic at Danish kasi yung gamit nila dito mga kabayan tuwing nagsisimba. Kaya gumagamit pa kami dito ng translator na headphone mga kabayan sinusuot namin. Pero iba pa rin kasi mga kabayan pag yung lingwahe talaga natin, yung gamit natin ay maiintindihan talaga natin at maisa puso mga kabayan kung ano yung ibig sabihin natin. So ito na mga kabayan ay nagpa-practice kami dito ng kanta kasi minsan nagpe-perform kami mga kabayan ng kanta sa panahon pag sumabay kami mga kabayan sa mga Greenlandic at Danish na nagsisimba. So ito mga kabayan, ito yung time na nakisama kami sa kanila. Medyo marami-rami din naman dito mga kabayan yung nagsisimba ng Christian mga kabayan sa mga Danish at Greenlandic. At itong time na to ay pauwi na kami kung saan kada uwi talaga namin mga kabayan ay nagpipicture kami mga kabayan
para mayroon kami dito mga remembrance. So kami-kami lang talaga dito mga kabayan ng mga Pilipino nagsisimba. Marami namang mga Christian dito kaso yung iba ay hindi pa nila alam dahil bago pa lang kami dito mga kabayan ng mga Pilipino na nagtipon-tipon sa isang Christian na church mga kabayan. So yun na mga kabayan, sana ang video ko ay nakatulong sa inyo kapag bigay ng impormasyon. Maraming salamat po sa laging panonood. Huwag niyo naman po kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel. God bless po.